Paano kung sabihin ko sa inyo na ang relasyon ng Diyos sa atin ay hindi pala isang bagay na hindi nagbabago? Paano kung isa pala itong kwento na unti-unting nabubuksan sa paglipas ng panahon? Ayan, yan mismo ang alamin natin ngayon gamit ang konsepto ng mga tipan. So, ito yung malaking tanong na gagabay sa atin, di ba? Paano nga ba binuo ng Diyos ang relasyon niya sa mga tao sa buong kasaysayan? At maniwala kayo, medyo nakakagulat yung magiging paglalakbay natin habang sinasagot yan. Titingnan natin kung paano nagbago yung ugnayang to mula sa simula hanggang ngayon. Okay, para masagot natin yan, kailangan muna nating intindihin tong isang napaka-importanting salita, tipan o covenant. Alam nyo, huwag nyo tong isipin na parang ordinaryong kontrata lang, yung may terms and conditions. Hindi. Mas malalim to. Isa itong parang isang napakatibay na pangako na siyang nagbibigay hugis sa buong relasyon ng Diyos sa atin. Sige, simulan na natin. Unang yugto ng ating kwento, ang unang tipan. Ito yung pundasyon, yung simula ng lahat na ibinigay doon sa bundok Sinai sa pamamagitan ni Moises. So, ano ba talaga ang purpose ng unang tipan na to? Ito yung kailangan nating tandaan. Sa simula, ang layunin ng batas ay hindi para iligtas ang tao. Hindi pa yun. Ang trabaho niya para siyang salamin, para ipakita sa atin kung gaano kataas yung standard ng Diyos at kung gaano tayo kalayo doon. Parang diagnosis muna, di ba? Alamin muna kung anong problema bago ibigay yung gamot. E tingnan nyo tong flow, yung proseso, ang linaw ng pakaka-organize kung paano dumating yung kautusan. Mula sa Diyos, dumaan muna sa mga anghel, tapos ibinaba kay Moises, tapos saka pa lang nakarating sa mga tao. Pansinin nyo ang daming layers, diba? May mga tagapamagitan. Ibig sabihin hindi pa siya direktang ugnayan. At ito yung pinakapuso ng unang tipan. Yung pagsunod sa mga utos, hindi siya galing sa pagmamahal. Galing siya sa takot. Takot sa parusa. Yan yung naging emosyonal na pundasyon ng relasyon nila sa Diyos noon. So anong naging resulta ng lahat ng to? Nagkaroon ng isang relasyon na parang sa amo at alipin. Sumusunod ka kasi kailangan, kasi obligasyon, hindi dahil gusto mo o dahil mahal mo. At yan yung tinatawag na espiritu ng pagkaalipin. Yan yung naging bunga ng unang tipan. Okay, at ngayon, darating na tayo sa masasabi nating pinaka-pivotal na moment. Yung game changer sa buong kwento. Ang pagpasok ng isang bagong tipan. At dito nagbago ang lahat. Pumasok yung konsepto ng biyaya o grace. Sobrang revolutionary nito. Kasi isipin nyo, hindi na ito tungkol sa pagsisikap nating mga tao na akyatin ang bundok para maabot ang Diyos. Baliktad na. Ito'y tungkol sa pagbaba ng Diyos para abutin tayo dahil sa pag-ibig niya. So kung yung batas, di ba, yun yung salamin na nagpakita ng problema, yung kasalanan natin, ang krus naman yung solusyon. Ito na yung nagpatawad sa kasalanan. Mula sa pag-diagnose ng sakit, lumipat na tayo sa pagbibigay ng lunas. Ganon kalaki yung pagbabago. At napansin nyo ba? Tingnan nyo ulit yung flu. Nawala na yung mga baitang kanina. Wala ng anghel, wala ng propetang tagapamagitan sa gitna, naging mas direkta na yung daan. Mula sa Ama, sa pamamagitan ng Anak, boom, diretso na sa atin. Naging mas personal, mas malapit yung ugnayan. Dahil dyan, nag-iba na rin yung motivation natin para sumunod. Kung dati takot ang nagpatakbo, ngayon, pag-ibig na. Isang pag-ibig na sagot lang sa unang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Yan yung transformation na nangyayari sa loob natin dahil sa biyaya. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang kwento. May isa pang yugto, yung finale, kumbaga. Paano kung yung batas hindi na lang isang listahan ng rules sa labas na sinusunod mo? Paano kung naging isa na siyang kapangyarihan sa loob mo? Ito na ang batas ng Espiritu. At ito na yung pinaka-ultimate na comparison. Yung malaking pagbabago. Mula sa espiritu ng pagkaalipin, kung saan sumusunod ka dahil sa takot, papunta sa espiritu ng pag-ampon, kung saan sumusunod ka na dahil sa pag-ibig. Hindi ka na alipin, isa ka ng anak. Grabe yung shift, di ba?
At linawin natin hindi lang to basta teorya. Ang batas ng espiritu, isa siyang aktibong kapangyarihan na gumagalaw sa loob natin. Siya na yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na manalo laban sa kasalanan, hindi dahil pinipilit tayo, kundi dahil may pagbabago ng nangyayari sa loob. Parang yung batas, isinumlat na mismo sa mga puso natin. At ngayon, eto na ang kumpletong picture mula sa Ama, sa pamamagitan ng Anak, at ngayon, mayroon pang banal na espiritu na mismong naninirahan na sa loob natin. Isipin niyo yun, wala ng distansya, wala ng agwat. Ang relasyon, buo na, aktibo, at sobrang personal. Okay, so matapos nating makita yung buong pag-unlad na yan, ano naman ngayon ang epekto nito sa mismong komunidad ng mga mananampalataya sa iglesia? Tingnan natin kung paano nagbago ang anyo ng iglesia sa 3 yugtong to. Ayan, itong table na to parang summary ng buong pinag-usapan natin. Ang ganda ng pagkakalatag, di ba? Makikita mo talaga yung evolution. Nagsimula sa iglesia sa ilang, na nasa ilalim ng batas at takot, tapos naging relasyon ng pag-ibig dahil sa krus, hanggang sa naging iglesyang binili ng dugo, isang komunidad ng mga 60 anak na binigyan ng kapangyarihan ng espiritu para magtagumpay. At yan, yung dulo ng kwento natin para sa ngayon. Ang iglesyang binili ng dugo, isang iglesia na pinalakas ng espiritu. Hindi na sila mga talunan o biktima ng kasalanan. Sila na, yung mga matagumpay na saksi. At yung kapangyarihan nila, galing sa 2 bagay. Sa dugo ng kordero at sa lakas ng sarili nilang patutuo. Pero alam nyo, hindi pa pala dyan nagtatapos. Ang kwento tuloy-duroy. May binabanggit pa yung ating source material tungkol sa hinaharap sa iglesia ng Kandelero at sa 2 saksi. At yan yung maghahanda sa atin para sa ating huling tanong. Kaya iiwan ko sa inyo tong tanong na to, isang tanong na para sa bawat isa sa atin. Sa buong daloy na ito ng mga tipan, mula sa batas papunta sa biyaya, at ngayon sa kapangyarihan ng espiritu, ang tanong ay, nasaan ka na sa kwentong ito? Nasaan tayo nakatayo ngayon? At paano nito binabago ang paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa Diyos ngayon din?